Leo, ito na yung reading mo. August 6 to 12. Pero lahat man na readings ko dito, timeless. Kahit kailan naman dumating sa ito, kahit lumagpas na yung mga petsa na nakalagay dyan. Okay? Check lang natin ano ba itong mga dapat mong malaman. Messages. Mga paparating sa'yo. Yan. Special shout out to Miss Yoli Soliman and Ryan Ochimar Aliman. Yun yung mga masusugid na star senders ko kamakailan. Kamakailan. So, ayan. Shoutout din sa mga members natin sa YouTube tsaka yung mga subscribers natin sa FB. Pati na rin yung mga mahilig magpa-private reading. Mga ilang taong ko ng suki, pabalik-balik yan. Gusto nyo magpa-private reading sa akin, nag-iisa lamang po yung Purple Tin official page. Yung urig lang, yung legit, yung Purple Tin na may check sa kanan. Pag walang check, hindi ako yun. Kayo po yung mag-PM at pasensya na kung hindi ako makakasagot agad dyan sa mga PM ninyo. Hindi naman tayo mag-jowa, no? Para sagutin ko agad dyan. De, charot. Siyempre, busy rin ako. Okay? So, ayan na. Freedom. Uy, freedom. Ano to, Leo? Makakalaya ka na from? Ano kaya to? Ayan o, magkakaroon ka ng freedom. Okay? Sige, tignan natin yan. Kapayapaan kasi may dove oh. So, dahil makakalaya ka na, manunumbalik na yung peace sa buhay mo. O, meron din dito panibagong commitment for you. Hindi ko lang masabi kung ito ba yung romantic commitment ba yan or meron ka na namang bagong bagay wherein i-commit mo na naman yung sarili mo. I-commit mo na naman yung sarili mo. Okay? Inspiration, no? Pwedeng meron something dito na this week na makakapagpataas ng spirits mo. Something or someone na pwedeng magiging yun yung pinaguhugutan mo ng inspirasyon. O, siguro napaka ganda ng energies mo, ng aura mo, ng mood mo. Wherein very inspired ka, very productive ka, very enthusiastic ka, very excited ka to gawin kung ano yung mga gusto mong gawin. O kaya nga yan, you are committed, devoted. Okay, itong freedom na to, it could be forgiveness. It could be releasing something in your life. It could be releasing a connection o kung ano man ito. It could be releasing past hurts, emotional baggage, whatever na i-release mo na, or pwedeng ikaw literal na magkakaroon ka na ng freedom. Halimbawa, nakakawala ka na sa isang abusive na person or relationship, or halimbawa, nakakawala ka na sa toxic na employer, company, trabaho. It could be anything Or halimbawa, nabayaran mo na lahat ng utang mo. So, malaya ka na. Okay? Basta meron ditong freedom. Merong ika-cut off na, meron nang i-give up, i-release, i-let go. Or pwedeng nag-heal ka na kaya ka nagkaroon ng freedom, diba? Sabi ko nga. Ano pa? Strength. Oh, this is you, diba? Sa tarot card, strength card, Leo. Oh, you will regain your strength. Ano man itong strength na nanakaw nila sa'yo, ano man itong strength na nawala sa iyo, manunumbalik na yan. O for some of you, kung nawalan kayo ng lakas ng loob, nawalan kayong tiwala sa sarili ninyo, nawalan na kayo ng pagpapahalaga sa sarili ninyo dahil lang sa isang failed relationship, toxic connection, o kung ano man, o yung iba dito, halimbawa, tumumal yung negosyo ninyo, naging matamlay kayo lately, nagkasakit, eto na uli, regaining strength na, ano man yung area sa sarili mo, sa buhay mo na kailangan ng strength, nanunumbalik na yon. Okay, it could be confidence, it could be literal na lakas ng katawan, loob. Okay.
Check natin tarot cards mo. Ay, teka lang, meron na namang nakahubo eh. Bawal kay YouTube kasi yan. Ayan na naman. Okay, so bottom ng deck is the Four of Wands. Ito na yung restoration healing, panunumbalik ng stability. Ano man yung na-off balance lately, ano man yung napilay lately, ano man yung nawalan ng stability, meron mang umalis, nawala, mukhang may pagbabalik. Okay, ito na uli yung ito na uli yung nabubuo na uli. Nagbibuild ng foundation or pwedeng lumalakas na uli, nagiging stable na uli yan. Ano man yung pinag-uusapan dyan since ito ay general reading. Okay? Kung meron mang family dito, nagkaroon mo kayong problema, pinagdaanan as a family, pwedeng yun yun. Nakakabangon na uli yung pamilya ninyo. Nare-regain na yung strength. Or kung meron mo umalis, sabi ko nga, mabubuo na uli. May pagbabalikan, di ko alam. O reunion, pwede itong celebration, reunion, or occasion. Okay? Family man or hindi. So, when it comes dito sa hindi ko naaangatin yung cards kasi may nilagay nga akong dice. So, pagdating dito sa itong area na to is about your financial career or kabuhayan. So, okay, I think merong rebuilding when it comes to career. Hindi ko alam kung anong nangyari sa career mo in the past or itong recent. Pero nakikita ko na after the storm, ay may araw na uli at may rainbow. Ibig sabihin, tapos na yung magulong pinagdadaanan mo. Yung mahirap na pinagdadaanan. So, sa tingin ko, nagkaroon man ng chaos dito, nagkaroon man ng shake-up, aberya, crisis, when it comes to kabuhayan, financial, or career. Manunumbalik na nga yung stability. Ayan na nga, Kung naging magulo lately, sa financial, ayan na. Makaka-recover na. Mabubuo na uli. Magiging maayos na uli. Magiging happy na uli. Kasi yung tower na yan, may pagbabago Merong shake-up na nangyari Or it could be na merong nag-end. Okay. Nire-rebuild So, yun. When it comes to financial career, kabuhayan yun. And when it comes to bahay, family, ito specific yung mga pagpapamilya, kung gustong magkaanak. Sa tingin ko, baliktad kasi yung Empress dito. Pwedeng, meron bang gusto ditong mabuntis? Mukhang hindi pa. Feeling ko lang. Okay, hindi makaka-relate ang lahat doon. Specific lang yun na na-pick up ko. Something about motherhood. Something about pregnancy. Pwedeng hindi pa mabubuo. Or pwedeng ayaw pa. Hindi pa ready. Ewan ko. Or something about pagpapakasal. Meron ba ditong gusto na mag-asawa? Pero hindi pa, ewan ko. It seems na hindi pa matutupad o matutuloy
na ano mo yun, yung mag-asawa or bumukod, ayan. Meron ditong something like pagpubukod. Kung gusto nang humiwalay, bumukod. Halimbawa, mag-asawa na kayo, pero gusto niyo, hanggang ngayon, nandun pa rin kayo sa in-laws ninyo. Alam mo yun, parang gusto mo nang makalaya dun sa anino ng mga in-laws mo, gusto mo na magkaroon kayo ng privacy, mag-asawa, makabukod kayo, magkaroon kayong sariling bahay, pwedeng hindi pa. Yan, something related about bahay, pagbubukod, pagpapamilya, na pwedeng, hindi pa akma, hindi pa bubukol Alam mo yun? Okay. Or kung meron ditong something na something na related sa ayan, ito specific na naman to. If ever na something about negosyo, yung iba dito, kung gusto nyo mag-start ng family business, pwedeng hindi pa ito pwedeng hindi pa masimulan, or it could be na pwedeng nasimulan nyo na, pero alam mo yun, hindi pa ganun kalaki yung kita ng negosyo, or pwedeng hindi ito successful agad-agad. Parang ganun. Or meron ditong something na napapabayaan about family or sa bahay. Kasi baliktad yung Empress Meron dito na neglect kung sino man ito. Ano man, kung sino man ang napapabayaan sa bahay or sa pamilya. Okay. Sa love life mo, you have the Six of Swords, you have the Page of Cups. Move on na to, dear. Parang sinasabi sa'yo, move on ka na. Oo. Wala So, nakikita ko rito kung nag-expect ako magpaparamdam pa ba tong person na to. Sa ngayon itong period na to, wala pa. This week, sa tingin ko, hindi pa magpaparamdam yan. Oo. Or baka hindi na. Kasi parang ang sinasabi sa'yo, move on ka na Or maybe nakahanap ka na ng kapalit, or nakahanap na siya ng kapalit. Kaya hindi na nagpaparamdam. Kaya siguro sinasabi, mag-move on na lang. So, yan. Pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius. Pwedeng may water. Taurus, pwede rin. Pwede rin may Aries. Aquarius at saka Leo. May Leo dito. O baka ikaw yung Leo or another Leo. Hindi ko alam. So, sa area ng hindi mo inaasahan na mangyayari, you have the Three of Cups. Meron talagang biglaang party. Gathering, celebration, reunion, or wedding. Kasi parang may wedding dito. Baka may imbitahan ka sa wedding, ninong-ninang, abay, ewan ko. Basta meron sa family man ito, sa kaibigan mo, basta meron ditong celebration. May ganap, may event, wherein may mga socializing, may party-party, pwedeng may drinking, or pwedeng may mamimit ka, or bonding with friends, ganyan-ganyan. Wow, ang ganda. Four of Pentacles. Ito yung hindi mo inaasahan, pero darating. Ito na yun. Sabi ko nga, stability. Daming card ng stability dito. So, sabi ko nga, Leo, magiging stable na ulit, especially sa kaperahan mo. Yun yung nakikita ko. Dito makakalaya ka na, pero dito sa hindi inaasahan, merong tao dito na parang ayaw bumitiw. Basta, mayroon something na ganun Ayaw pakawalan, ayaw bitiwan. Okay. So, dito na tayo sa good stuff, good news, or blessing na marireceive mo this week.
Oh, meron something dito na parang akala mo imposible na with the star card. Parang halos mag-give up ka na, halos mawalan ka na ng pag-asa dyan. Pero hindi eh. Nakikita ko na ano eh. Ayan na yung sun card oh. Kung parang naging gloomy ka lately, ano ba to? Parang nawalan ka ng pag-asa, manunumbalik na uli yung sigla, yung saya, yung strength. Lahat ng good stuff is nasa sun. Malakas na energy center. Ito nga yung card na nagre-represent din sa'yo eh. Actually. Si strength tsaka si sun. Kasi ruled by sun. Leo is ruled by the sun. So sa tingin ko, Leo, good news for you. Pwedeng ito ay answer, clarity. Kasi ang sun ay maliwanag. Kung ano man yung answers na hinahanap mo, sa tingin ko, ito na yun. And ito na rin yung period of recovery for you. Financial man yan. Or kung sabi ko nga, strength, inner strength man yan, physical man yan, sa health mo man yan. Manunumbalik na yung saya. Ayan na yung saya o sa career, financial, kabuhayan mo. Tapos na yung bagyo, kaya ito ning araw eh. Ito na yung sinasabi ko kanina, tapos na yung storm, tapos na yung difficult process na pinagdadaanan mo. Okay? So, yan yung blessings na marireceive mo. And check pa natin yung iba pang paparating sa'yo. Ano to? A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at end. Ito, pagtatapos ng long journey. Sabi ko nga, tapos na yung period na mahirap. Tapos na yung storm. Andito na si Haring Araw. Andyan na yung rainbow. Oh, matatapos na tong matagal na paghihirap with the elephant. Ano man tong journey na ito, physical or mental, sabi magtatapos na yan. Mapapalitan na ng positive times. Okay? Dealing sa relationship with the person, di ko nalalagyan ng gender. Okay? Para gender neutral tayo. May makakadeal ka. Sino man yan. Or may person na paparating sa inyo, hindi ko alam. Baka may new person. Ano pa? Usually kasi significant other yan. Hard work ahead. O baka matatambakan ka ng trabaho or mahihirapan ka dito sa mga susunod na task na gagawin mo. It could be na sunod-sunod, tambak-tambak. It could be pressure, may mga deadlines. No? Basta meron dito something na mahihirapan kang gawin yan eh. Kung ano yan eh. Oops, may plastic, may traitor. Ingat ka, sabi dito pwedeng nakakahalubilo mo as kaibigan, pero malay mo naman na doble kara pala tong tao na to. Okay. So, hugot pa ako ng 4 na cards, Leo. Kung may mga tanungan ka sa isip mo, maaaring masagot netong 4 na cards na to. Ito ay mga closing messages for you na magsisilbing payo na rin or kasagutan sa kung ano man yung tanong sa isip mo. First card, a year from now. Labas na labas to sa mga signs. O binibigyan ka lang ng hint. Heads up, Leo. Meron ditong something na mga 1 year pa. Kung ano man yan. Baka 1 year pa bago matupad. 1 year pa hihintayin mo. Pero meron din within the next few weeks. Ano ba yan? Nakakaloka. May 2 timing card. Meron dito 1 year, tapos yung isa naman sa mga susunod na weeks, hindi sinabi kung ilang weeks. No need to worry. Ano ba tong bumabagabag sa'yo? Huwag ka na daw masyadong mag-alala, mag-isip, Leo. Trust. Believe, have faith, ikalma mo na lang muna yung sarili mo. Okay? No need to worry, overthink. And, choose a new direction. Ano ba to? Nagpaplano ka bang lumipat ng lugar, ng trabaho,
Or ewan ko, nagpaplano ka bang mag-shift ng career, mag-explore ng ibang path, o pwedeng sinasabi dito, try mong mag-explore ng ibang path. Okay? Or ibaling mo yung attention mo. Hindi ko alam eh. Something like that. So, maraming salamat, Leo, for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon, pa-leave na lang ng comment kung nagustuhan mo, pa-share na rin kung na-enjoy mo tong reading. Love you all. Take care. God bless. Babush.